What is up sa inyo mga men? Magandang gabi at ayun nga, ang tagal nating walang upload dito sa channel ng Hamstery Visit, no? Pero sa video na to mga men, at alam ko naman na may idea na ilan sa inyo, nandito tayo ngayon sa 214 Hamstery na pagmamayari nga ni Boss Eds. At sa mga men natin, kung bago pa lang kayo dito, sino ba si Boss Eds? Panoorin nyo tong video, malalaman nyo kung sino siya. At sa mga men natin na matagal na nakakilala kay Boss Eds, panoorin nyo to, tapusin nyo tong video dahil ililibot ko ulit kayo dito at may pagkwentuhan ulit tayo kay Boss Eds. Ilang taon din to mga men na hindi ako nakabisita rito at ayun nga, alamin natin kay Boss Eds mismo kung anong nangyari at ayun, kung ano yung mangyayari dito sa 214 Hamstery. At ayun nga, kung bago ka pa lang dito sa channel at hindi ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button dyan sa baba and yung bell notification sa tabi nun para lagi kang updated sa mga Hamstery Visit. Kung may kakilala kayong Hamstery owner, mga nagbe-breed ng hamster or basta kung anong mga ginagawa sa buhay na may patungkol sa hamster, comment nyo sila dito mga men para mabisita natin kung sakasakali. At ayun nga mga men, ano pang inaantay nyo? Mahaba-habang kwentuhan to, umpisa na natin to. So yun mga men, bago natin tuluyang makakwentuhan si Boss Eds, ituturo ko muna kayo dito. Ililibot ko muna kayo dito. Ito pala yung main area ng 214 Hamstery kasi yung area dito sa likod ko kung saan natin makakakwentuhan si Boss Eds. Ito yung naging extension niya noon. Alam nyo ba dati mga men, ito punong-puno dito ng hamsters. And at the same time, meron din ditong rabbit cages. Dahil dati, kasabay ng mga hamsters, nagbe-breed at nag-aalaga rin nga si Boss Eds ng mga rabbit. No, yung mga New Zealand rabbit na sinasabay din namin dati kapag may mga pang-out kami. Ngayon, eto, bakante siya ngayon, pero may ilang bin pa din na nakalagay. Tapos dito wala na. So eto, mga 6 liters na lang yung naiiwan dito. Pero dati, grabe to. Kaya tinawag ko to dating Secret Hamster Farm. Kung di nyo pa napapanood yung video ng Secret Hamster Farm na bumisita ako dito, nandyan yung link ng video sa description. Panoorin yung mga men. So, tara na mga men. Pupunta na tayo dito sa extension. Ayan, inaantay na tayo di Boss Eds mga men. Ang nag-iisang may-ari ng 214 Hamstery, Boss Eds. Hello. Magandang gabi sa inyo. Tagal hindi napasyal si paring Gerson dito. 2 taon pa, no? 2 taon ako hindi nagkalaga. Aray ko! Nagtrabaho muna ako, makasakali. Nagkatrabaho pa rin naman hanggang ngayon, kaya hindi ako makasagad. Actually, niregaluhan noon ng girlfriend ko noon, yung anak ko ng isang pares. So, ang original na cage dito sa bahay, bar cage. Ayun, no? Pasensya na kayo, walang ilaw. So, ito pa mismo yun. Ayun, mga men, no? Yan yung actual na cage. That was, I think, 9 years ago. Kasi 7.5 years ako nag-alaga, tumigil ako ng 2 taon. So, yan ang pinakaunang cage dito. Basa-basa. Nalaman ko ngayon na hindi pinagsasama lagi, kailangan magkahiwalay. Yung aquarium ko na brown, kung ko nilagay yung babae, hindi naman pala sa araw nagpapares, nag-breed. So, hindi ko rin mapag-ano kasi lagi akong paggabi sa trabaho noon. Nasa construction pa ako noon. Nagputos naman ako ron, nakisuyo ako sa kapatid kong bunso. Nagpabili ako ng hamster sa Malolos. Dwarf naman na nabili. CDH. Yung CDH ang unang dumami rito actually. Kaya medyo familiar ako sa CDH. Ang nabili pa nga ng utol ko nun, 2 babae. Nagtataka ako na ibenta na yung anak, hindi pa nanganganak. Ang galing! Ang galing! Tinignan ko. Akala mo pares kasi nanganak yung isa eh. Akala mo pares. Akala ko pares eh. Yun, namakyaw na. Pagka meron nag-quit sale, ang una kong nabiling set noon yan, nag-quit sale, taga area H kapitbahay mo. Tapos may taga bagong silang din para makasigurado unrelated. Kailangan ko magtrabaho. College kasi anak ko. Sabi ko hanap ng trabaho, nakapag-call center. Nasa call center, sabi ko, kinikita ko to 1 linggo lang eh. Peak season. Isang buwang sahod ko ron, 1 linggo lang kaka-90. Oh my God! Wow!
Problema kasi rito, may downtime to eh. Pagka talaga. pumatak ang summer, walang production, wala ring market noon. Eh, college nga yung anak ko, kailangan kong Sure. provide, kailangan kong masigurado. So, trabaho. Lalo na nung nag-uumpisa, syempre, nangangapa ka pa, hindi ka pa makabonus, hindi ka maka-incentive kasi hindi mo pa alam yung sistema. Tawa naman ng Diyos, pag alis ko ron, nakalipat ako rito sa malapit-lapit. So, 20 minutes lang, nakauwi na ako. Sabi ko yung, kasi noon, nang ini-spend kong time sa biyahe, ang allotment ko, 3 hours pa luwas, 3 hours pa uwi. Kasi after ng shift sa, may post-huddle pa. Inaabot ng 30 minutes, 45 minutes. Wala nang bayad yun, pero kailangan mo mag-participate. Tapos, 3 hours. Sa bus ka na natutulog, paluwas ko. Kung yun na yung pahinga mo eh. Nakakalungkot yung ganung sistema. Samantalang dati, kada hapon, tambay tayo sa taas. Oo, di ba? Lalo na kapag ka may timbre o ganito, ganyan. Kailangan lang kasi talaga. Pero, ayan, nakakita ako ng malapit. As in, malapit talaga. 20 minutes, nasa bahay na ako. Sabi ko yung excess na time, kaya ko na mag-alaga. Ang original na plano, si Gage lang. Kasi nga, iwan mo magpares, magbibreed ng Pakain pusa. ka lang. Eh, bago naman ako bumalik, pinanonood ko yung mga pinopost ni parang Gerson na, Yun. na... Mga sistema nila. Oo. Si Whiskinita. Kay Episode mo yun. kay Jeremiah Slabog ng North Caloocan. Tinignan ko yun. Yung kasi ang sistema talaga nung taga North Caloocan, talagang binababad nila. Kaso alam naman natin kasi yan na territorial eh. Okay. Sabi ko subukan ko. Nasubukan ko naman yun, nakababad na yan eh. Pero ang ginagawa ko, ito nakababad tong part na to. Itong Sa tatlong ibaba. patong na clear. Ito. Oo, nakababad na yan. So, siyempre, subukan ko. Second batch pa lang ng babad yan. Actually, nandito yung first batch ng babad. Yung nauna kasing 22 dito, sure bull yun. Nung inilagay ko, actually nakita ko nakatuwad. Nakatuwad. Bangon ako alas 12, nakatuwad. Nilagay ko sa barako. Ito ang pag-aaralan ko yung success rate ng binabad. Tapos pag kukumparahin ko ngayon, gaano kalaki yung diferensya. Kasi yung episode niyang Unli Bemang, pinanood ko rin yun eh. Yung kaya. Hindi lang ako nag-ano, pero nakakamiss kasi. Sa totoo lang. Mag-aalaga ka na rin lang. Mag-aalaga ka isang pares. Ang bin mo, daang peraso, alaga mo isang pares. Aray ko. Kita naman natin di ba? Effective naman. Hindi naman nag-aaway. Diba? Ayan. So, may merit yung pinanonood nyo. Ako nga, may natutunan. Ang galing, ang galing. Kung masusunod yung plano, 3 to 4 years from now, bala ko is 400 pieces na female breeder ng Syrian, tapos 125 pieces na male breeder. Ito ang gagawin kong grow-out cage. Tapos dito ko rin palalakihin yung mga next line ng Gagawing breeders. Oo. Para ma-maximize yung mga beans. Pwede nyo simulan na sa hobby. Pero kasi pag hobby yan, ginagastusan yan. Diba? Normal, gagastos ka. So, ito, 100 pairs. Si DH pa lang. Tapos, 115 female na Syrian. And then, nasa 30, 35 yung male. So, kayo na mag-compute kung magkano yung starting. Diba? Hindi kasama ron yung gamit. Kasi yung gamit, dati nang sa akin yan. Start nyo muna sa hobby. Obserbahan nyo muna yung characteristics, kung ano yung kaya nyong alagaan, hindi nyo kayang alagaan. Kasi, si DH normally nangangagat. Pero yung Syrian, mas madaling i-handle. Hindi lang siya hobby, passion din siya. Pag nagustuhan nyo, nakita nyo yung sistema, alam nyo may market kayo, pwede nyo ituloy ganito. Pero lagi nyo iisipin, hindi lang yung alaga, hindi lang yung gamit, yung pampakain. Kasi yun naman bigat dyan. Pag nag-start ka sa 1 month, alam mo, binili mo 1 month old, bibilang ka pa ng another 2 to 2.5 months bago mo i-breed. And then another pag Syrian, 16 days. Pag si DH, 21 days bago manganak. Then 1 month bago may ibenta. So, medyo mabigat-bigat na pakainan. Kung mag-start kayo ng mass production, mga men. Pero kung pa pair-pair lang, habi-habi lang, sus, isang kilo nyo, baka isang buwan, hindi pa ubos. Pagka isang pares lang. What we do here is go back.